natin, pare-parehas tayo nakikita, pero iba't iba yung ating interpretasyon doon sa nakikita natin. Tama po ba? Iba't iba yung ano mo yung paningin mo. Iba't iba yung ating evaluation. Iba't iba mga kapatid, bagamat isa lang ang ating nakikita, pero may ibang meaning sa isa, may ibang meaning sa iba. Dapo, so sabi ng Diyos mga kapatid, bakit kaya? Yung 10, pangit yung kanilang report. Ano po kaya kanilang nakita? Bakit yung dalawa? Si Joshua and Caleb, mga kapatid, bakit maganda ang kanilang report? Ano kaya kanilang nakita? Nga po, alam niyo po ba yung 10, ano yung nakita nila? Ang nakita po nila agad, problema. Ang nakita po nila agad, mga kapatid, yung mga pagsubok. Nga po, kaya sila'y sabihin natin na panghinaan ng loob. Kaya sabihin po natin, mga kapatid, nandoon sila'y natakot sapagkat nakita nila agad, mga kapatid, na sa kanilang paningin, hindi nila kaya. Pero nakita nila Joshua and Caleb. Nakita po nila, bira, pag nakuha natin to, di ba? Mananagana ang buhay natin. Di ba? Kasi nga, may pangako ang Diyos sa kanila. Ng Diyos, mga kapatid, ay nandoon, hindi sila pababayaan. No po, kaya ano yung nalagay sa kanilang kaisipan, sapagkat ang Diyos niloob niya na mapunta tayo sa lugar na ito. Ang sabi po nila Joshua and Caleb, kakasamahin tayo ng Panginoon. Sa laban natin, hindi tayo nag-iisa. No po, alam niyo po ba sa buhay natin, mga kapatid, sometimes iniisip natin, a lot of times, mga kapatid, dahil nga nandun yung ating struggle, nandun yung ating mga pagsubok, nandun yung ating imperfections, at dumarating po yung punto na lalagay sa ating isipan, hindi natin kaya. Wala tayong magagawa. Pero lagi natin tandaan, mga kapatid, kapag lalagay sa inyong puso't kaisipan yung pangako ng Diyos, yung mensahe ng Panginoon, mga kapatid, na sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan ni pababayaan. Ano man ang ating gagawin, makakayanan natin. Amen? Amen. Why? Because it is only by His grace. It is not by our power. It's not about our ability. It's not about, mga kapatid, anong bagay ng mga possessions na meron ka. It's all about by the grace of God. Amen. Ano man ang ating pinagdadaanan, ano man ang pagsubok, ano man ang ating sabihin natin karamdaman, malalagpasan po natin. Amen? Amen. Po, yung ating pong procedure, ma-angiogram po ako sa Tuesday and Wednesday po. Gaganapin dapat po kasi mamaya eh. At kaso dahil birthday ni Mama May, pinakancel niya muna. Joke lang. Po, sakto, kinancel. Di ba? Po, so, kung papasinin po natin, kung titigilin nyo lang ako para wala akong sakit. Di ba? Pero sa totoo lang, may sakit ako. Po, malalagay niya ako sa operation eh. Po, pero bakit tayo nakakatayo? Because it is only by His grace. Amen? Amen. Mapagtatagumpayan natin lahat ng bagay dahil sa tulong ng Diyos. Po, may mga pinagdadaanan tayo sa buhay, hindi ibig sabihin, mga kapatid, para tayo idaw, para tayo sabihin natin malungkot, kung hindi lagi natin tingnan, ano ba yung reason? Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, it's all about paano i-evaluate, mga kapatid, yung mga situation na nangyari sa ating buhay. Paano mo tignan, mga kapatid, yung tinatawag na nakikita natin, mga pinagdadaanan natin, paano ka magre-react? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, if you know God's Word, tignan natin yung blessing. Tignan natin, mga kapatid, that there is a reason behind of that. That there is always a promise. Kaya po si Joshua and Caleb, naalala po niya, doon na po sa book of Joshua. Sabi ni Caleb, bagamat matanda na siya, naalala niya dati, no po, ginamit siya ng Panginoon. So, anong gusto ni Caleb muli sa kanyang buhay? I want this mountain. Diba? Sometimes sa buhay natin, meron na tayo nakamit na sabihin natin tagumpay. No po, sa buhay mo natin. Pero sabi ng Diyos, mga kapatid, huwag kang mag-relax dyan. Patuloy kang humingi ng panibagong mountain sa iyong buhay. Amen? Anong ibig sabihin? No po, patuloy ka daw mangarap. Dapat ang buhay natin patuloy na nagkakaroon ng tinatawag na accomplishment. Mga tagumpay sa buhay natin. Nang sabi ng Diyos, mga kapatid, sa totoo lamang, kung gusto natin ng tagumpay, may kabaguran. Tama ba? Ngayon, mga kapatid, natural lang na ikaw ay napapagod. Bakit? Kasi may pangarap ka. Natural lang, mga kapatid, na nandoon, no po, na talagang pinagpapawisan ng bakit? Kasi nga, meron kang gusto i-goal. Kaya pansinin niyo po, mga kapatid, yung mga, sabihin natin na mga walang ginagawa, yun po yung mga unsuccessful people. Always consider this. Successful people, mga kapatid, they are always tired. Pagod sila. Bakit? Kasi gumagawa sila, nagtatrabaho sila. Meron na sila, pero nagpapagod pa sila. Bakit? Kasi lagi silang sabihin natin, humingi ng panibagong mountain. Ganun din po sa buhay po natin. Being a Christian, mga kapatid,
na po, na sa buhay natin mga kapatid, huwag tayong matakot doon sa mga giants. Na po, huwag tayong matakot mga kapatid, yung giants po kasi mga kapatid, sometimes yun po yung tinatawag natin mga, na po, yung bang tinatatakutan natin sa buhay. Na sometimes traumatic, na sometimes mga kapatid, nandoon, na iniisip natin, baka di nila ako pagkiligan, baka di nila ako tutulungan, baka walang pag-asa, baka hindi ako mag-improve. Yan ang sabi ng Diyos. Magtiwala ka lang. Diba? Kasi bakit? Sino ba nagbibigay ng karunungan? Ang Diyos. Sino nagbibigay, mga kapatid, ng mga abilidad? Ang Panginoon. Sino nagbibigay ng mga resources? Laging ang Panginoon, mga kapatid. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, don't underestimate God in your life. No po, na sa buhay natin, yes, sometimes yung feeling natin, underdog tayo eh. Diba? Diba sa labanan, may underdog? Ibig sabihin dihado. No po, bakit? Kasi yun ang pinapapil, mga kapatid, ni Satanas. Nasabi ni Satanas, hindi mo kaya, underdog ka. Hindi mo kaya, matatalo ka. Hindi, wala kang kakainan. Pero I repeat mga kapatid, don't underestimate the power of God. That He can do something in my life, in your life. No po, kaya nung kailangan natin mga kapatid, always understand what is the will of the Lord. No po, yung pagpatuloy daw natin unawain, ano ba ang kalooban ng Diyos? Bakit ako nakakaranas ng ganito? Bakit nandito ako sa sitwasyon ng ganito? Do you, mga kapatid, accept na hindi ka perfect? Isn't it? You are not perfect. I am not perfect. Meron tayong mga pagkakamali sa buhay. Meron tayong maling mga kaisipan. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, yes, may masasabi ka sa iyong kapwa, may masasabi ka sa akin, pero sabi ng Diyos, hayaan na natin ang mga bagay na yan. Anong tignan na lang natin? Ano ba ang pwede mong gawin para sa Panginoon? Ano ba, mga kapatid, ang pwede natin gawin para sa Diyos? No po? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, kung ikaw ay nandito na sa gawain ng Diyos, may plano ang Panginoon. Ang Diyos nga ay nag-aanap ng mga sinatawag ng mga sundalo. No po, na hindi literal na sundalo, kung hindi mga kapatid, sundalo ni Kristo. Na nang ibig sabihin na sila'y magpapagamit, maglilingkod, gagawin ng mga bagay-bagay na kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, always consider the word ministry. What is ministry? Mga kapatid, ministry is not a ministry. Amen? Amen. Kasi po sa iba, mga kapatid, ang church, ginagawa pong pera-pera. Na po, I repeat mga kapatid, being a pastor of this church, of Good Shepherd San Manuel Christian Bible Baptist Church, this ministry is not ministry. Di ba? We are serving, di ba? A true God. Amen? Amen? So therefore, mga kapatid, huwag tayong mag-expect, mga kapatid, in return, that God, mga kapatid, na mayroon tayong sweldo, may sahod tayo. No, mga kapatid, kapag ginawa mo para sa Panginoon, take it as a ministry. And ministry, mga kapatid, is serving God. Na meron kang totoong desire. Meron kang totoong pagnanais. Meron kang mga kapatid nandoon na tama ang iyong puso na ginagawa natin ang mga bagay nito hindi para magpakita ng tao. Kaya sabi niya dito mga kapatid, ministry is not a parade. Diba? Ang ministry po, hindi siya parada. Na po, na anong gagawin mo mga kapatid? Na po, ipaparada mo kung ano nagagawa mo, hindi. Hindi mo kailangan ipagmalaki. No po, ano kailangan mo ipagmalaki mga kapatid? Ang Diyos sa buhay mo, amen? Yun ang kailangan natin ipagmalaki. Why? Because we have a living God. We have a powerful God. Doon mga kapatid, sa buhay natin, titingnan natin ang ating sarili, wala man tayong halaga. Wala tayong magagawa. Simpleng tao lang tayo. But as long, mga kapatid, na ikaw ay nagpapagamit sa Diyos, makikita mo, mapapakita mo sa kanila na ang ginagawa mo ay totoo sa Panginoon. Diba? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, ministry is not a parade. No po? Ano pa, mga kapatid? Ministry is not a contest. Sa simbahan po, mga kapatid, hindi po contest. Amen? Kamukha ka na may kumanta. Diba? Kung contest lang yun, ang panalo na si Ma'am Maylin. Kasi birthday niya eh. Diba? Kung boboto tayo lahat, di ba? Ang mananalo, si Ma'am Maylin, bakit? Bibigyan mo ng pabor, birthday niya eh. Ha, di ba? Eh kaso mga kapatid, ang paglilingkod sa Diyos, hindi po contest. Di ba? We are not saying, mga kapatid, to please people. Di ba? We are not performing, mga kapatid, ay gumagawa ng mga bagay-bagay to please other people. We are doing this why? Because this is a ministry. We want, mga kapatid, our life, our talent be used for the glory of God. Diba? Hindi imagine, may bata dyan. Kumaganyan lang yan. Parang naglalaro lang. Pero may ministry siya. Amen. Diba?
nakakaganda ng, di ba? Pandinig. No po, basta nandun lang sa timing. O, di ba? Kaya nakatingin lang kayo si Sister Joyce eh. Di ba? Di ba? Di ba? Pag may go signal lang kayo si Sister Joyce. Pero may ministry siya. Di ba? It's not a contest. Mga kapatid, sa simbahan natin, it's not a contest. Hindi pagalingan ng soul living. Di ba? Hindi pa pogihan. Amen? Hindi pa gandahan. Nako, yes, mga kapatid, we are doing this, mga kapatid, tayo nagdadamit na maayos. Inaayos natin ang sarili, mga kapatid. Why? Because we are representing, mga kapatid, we are presenting ourselves to the Lord. Di ba? Na gusto natin makita tayo ng Panginoon na binibigay natin yung best natin sa Diyos. Nako, kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, let's always ask the Lord, Lord, I want this mountain. Di ba, Lord, gusto ko to. Bagamat mahirap. Di mo ba kapag yung bundok tinignan natin, mataas? Pag umakyat ka doon, mga kapatid, napakahirap. Nako, napansin niyo ba yun? Mahirap yung pakyat eh. Yung pababa, madali lang. Kahit mapagulong-gulong ka lang, nandun ka na sa baba. Di ba? Pero kapag umakyat ka, mga kapatid, di ba? Ihihingalin mo. Nako, magpapalpitin ka. Nako, pero kung you imagine, mga kapatid, bagamat ganoon, mga kapatid, ang kaispan ni Caleb, nandoon pa rin, I want this mountain. Why? Kasi sabi ko ni Caleb, ayaw ko magpa-relax. Patuloy ako mangangarap, patuloy ako gagawa. Bakit? Alam ko ang Diyos na sa akin. Kaya I repeat, mga kapatid, ministry is not a contest. Ministry is not a show-off. Yung pagpapakita ng gilas. Diba? Minsan, may mga kabataan, pakita ang gilas kay brother, kay sister. Di ba? Minsan nandoon, mga kapatid, kapag may mga visitors, pansinin po natin kapag may mga occasions sa church, lalo na kapag may mga bisita tayo, mga churches, di ba? Nandoon, pasok laban, di ba? Ang dami nagsisimba, di ba? Kaya, pansinin niyo mga kapatid, every time na may church anniversary, dadami tayo. Yung mga hindi nagsisimba. Kasi may mga nagsisimba, church anniversary lang. Kasi alam niya, maraming church ang pupunta, baka di nila ako makita. Di ba? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, is not a show-off. No po? Dapat, mga kapatid, sa buhay natin, when you are doing something, mga kapatid, therefore, do it for God alone. No po? Tayo, bakit natin inaayos ang simbahan natin? Bakit natin pinapaganda? It is not for us, mga kapatid, i-show off natin ang ating kakayanan. Kung hindi i-show off natin, mga kapatid, ano ang kayang gawin ng Diyos sa atin? As long that we obey God, as long, mga kapatid, na sa buhay natin, inahayaan natin ng Diyos ang kumilos sa atin. Inahayaan natin ang kanyang mga salita pumasok sa ating mga pandinig. No po, at kahit na rin sa ating mga puso, meron at meron tutubo na biyaya ng Diyos sa buhay mo. Makikita mo yung power. Why? Kasi nga, you accept the ministry of God. You accept the challenge of God. No po, na pwede kang gamitin sa kanyang gawain. Ano pa, mga kapatid? No po, ang sabi niya po dito, mga kapatid, ministry is not a proposition. Diba, yung hindi mo siya ipoprosesyon. Babantiyan, yun nga. Mga kapatid, no po, kaya I repeat, mga kapatid, sa buhay po natin, ang isa lang mga nais natin gawin, patuloy natin dakilain ang Panginoon. Amen? Sa buhay natin, dapat natataas ng Diyos. Hindi pangalan ang natataas. Hindi yung mga ginagawa natin na natataas, kung hindi laging, to God be the glory. Di ba? In all things that He had done, to God be the glory. Why? Because the Lord, mga kapatid, a lot of times tayo nagkakamali. A lot of times tayo nadadapa. Kaya sabi ng Diyos, sino ba ikaw para ikaw ay magmayabang? Di ba? It is only by His grace. No po, why the Lord, mga kapatid, na sa buhay mo, bagamat ang tigas-tigas ng ulo mo, no po, ang tigas ng puso mo, ang tigas ng mukha mo, lahat na matigas sa'yo na. Kasi bakit? Kasi nga, balingin din ay joke. Di ba? Marami na mga tao nandun eh. Alam niya na ang pangungusap ng Diyos. Sometimes, nag-aas pa siya, nagtatanong pa siya, tama kaya to, tama kaya to. Pero alam niya sa kanya sarili, ano kanya dapat gawin? Di ba? Ano ibig sabihin, mga kapatid, ginajustify niya lang, yun na nga ang pinapatigas niya ang kanyang puso. No po? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, if you are really sa Diyos ka, then do it for God. Don't do it for people. Sabi ka ng Diyos, mga kapatid, sa ating pananabahan, huwag ka titingin sa kapwa mo. Titignan mo lang yung katabi mo. Huwag yung titignan yung katabi nyo, ha? Di ba? Sometimes, discourage ka. Tama ba? O, titignan nyo tuloy yung katabi nyo. Para napatunay. Oo nga, no? Di ba? Bakit ka napatawa? Bakit ka na ano? Kasi,
Hindi nga siya perfect. May imperfection siya. Di ba? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, Hebrews chapter 12, verse number 2, we must always look unto Jesus. Di ba? Patuloy ka lang daw tumingin sa Panginoon. Patuloy ka lang daw, mga kapatid, tignan mo, ano ba ang nais ng Diyos sa buhay natin. No, kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, sa buhay natin, always consider, mga kapatid, Joshua and Caleb, may binigay na mountain sa kanila. Meron silang nakita. Ano nakita nila? Biyaya ng Diyos. Ano nakita nila, mga kapatid? Ano yung mapuposes nila doon? Ano yung magiging kapakinabangan na kanila makukuha? Hindi nila nakita yung problems. Hindi nila nakita yung mga struggles. Hindi nila nakita, mga kapatid, yung mga giants na pwede silang apakin sa kanilang buhay. Ano nakita nila? Power ng Diyos that we can do. Di ba? Kaya sabi po ng ating pinag-aralan, mga kapatid, alam niyo po ba, sa isang sabihin natin sitwasyon, napakaganda, mga kapatid, na kamukha ako, nandito ako sa taas. Di ba dahil nasa taas ako, nakikita ko lahat. Tama? So, anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Sa buhay natin, kailangan daw natin makita yung tinatawag na, sabi niya dito, mga kapatid, kailangan daw natin i-elevate yung ating sarili. Anong ibig sabihin? Yung titignan natin, yung perspective natin, hindi sa paningin ng tao. Tingnan natin yung perspective natin, yung tingnan natin yung ating buhay, mga kapatid, doon sa paningin ng Diyos. Yung salita ng Diyos, mga kapatid, it is above all. Isn't it? Anong ibig sabihin? When you get the words of God, mga kapatid, the wisdom comes from God, naka-elevate ka. Anong ibig sabihin? You are ahead. No po? Kaya sabi po ng ating pinag-aralan, mga kapatid, reasons why we need elevation. I repeat, mga kapatid, sa buhay natin, malamang lamang yung dalawa, mga kapatid, yung 10, nung sila'y tumingin, nakatingala sila. Kaya nakita nila giants, nakita nila kanila sarili, maliit lang sila. Kasi nakatingala sila eh. Na po, nakita nila na mahirap, kasi aakyat pa sila. Na po, pero yung sabihin natin yung dalawa, si Joshua and Caleb, anong ginawa nila? Nandun po sila sa taas. Ayun, nakita nila sa giants. Parang ka-height lang nila. Diba? Madali lang. Na po, kaya ang ibig sabihin nito, mga kapatid, lagi natin tingnan, yung elevations, reasons why we need elevations. Number 1, mga kapatid, when you are in the right elevation, you have the viewpoint. Na po, ano yung makikita mo, mga kapatid? Visual. Diba? You can see the clear visual. Na po, if you go up, you will see the broadened horizon. Na po, yung bang pag nasa taas ka, makikita mo yung 360. 360 view. No po? Ano yung pwedeng mangyari? Ano yung pwedeng kahinatnan? No po? Kaya lagi natin, mga kapatid, consider, when we hear God's Word, when we are in the ministry, we have the viewpoint of God. Nakikita natin, mga kapatid, yung paningin ng Diyos. No po? Na, mga kapatid, sa buhay natin yung naka-elevate, nakikita natin, may pangitain. Meron tayong tinatawag, mga kapatid, mga discernment sa buhay natin. No po? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, you must have this viewpoint. No po? I repeat, paano ma-achieve yung viewpoint, mga kapatid, right viewpoint sa buhay mo? Patuloy ka lang makinig na salita ng Diyos. Patuloy ka lang nandoon dapat sa presensya ng Diyos. Ang presensya ng Panginoon nasaan? Sa gawain ng Diyos. Amen? Sa simbahan. Kaya every Sunday, you must go into the church, worship God in the beauty of His holiness. Dapat do something for God. Give something. Give praises to the Lord. Dapat, para makita mo, mga kapatid, yung total, broaden horizon, sa buhay. Ano ba, mga kapatid? What's the viewpoint, mga kapatid? Seeing in the eyes of faith. Why we need elevation? When we hear God's Word, when we hear the guidance of God, when we hear the wisdom comes from God, mga kapatid, we have this kind of viewpoint. At nandoon, ang tinatawag na nakikita mo, yung mata ng pananampalataya. Anong klaseng paningin meron ka? Meron ba tayong mata ng pananampalataya? O mata, mga kapatid, na sinasabi mo na hindi mo kaya? Alam niyo ba anong ibig sabihin ng eyes of faith? That you don't live by sight. Hindi tayo dapat mabuhay sa nakikita. Sapagkat sometimes yung nakikita natin, nadadaya tayo. Saan tayo dapat mabuhay, mga kapatid? The just shall live by faith, not by sight. Ang matuwid, ang maka-Diyos na totoong sa Panginoon, nabubuhay siya hindi lang sa paningin.
Nabubuhay siya sa pananampalataya. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, what kind of eyes do you have? Kung klaseng mata, yung meron tayo. Kung meron kang mata ng pananampalataya, pagkakita mo sa katabi mo, di ba? Pag mata ang yung pananampalataya, mga kapatid, yung mata mo may pananampalataya, ang makikita mo sa katabi mo, blessing. Ang makikita mo sa katabi mo, maganda at guwapo. Amen? Pero kapag ang mata nyo walang pananampalataya, ang paningin nyo sa inyong katabi, pangit. O, di ba? O, tingnan nyo si Carlos, tingin kayo na may pananampalataya. Guwapo yan. Di ba? Pero pag tinignan mo yan na walang pananampalataya, mga kapatid, di ba? Kaya buti na lang si Sister Laika, may pananampalataya, amen? Matalas na po yun. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, I repeat, eyes of faith. Na po, I repeat, mga kapatid, when you do not have these eyes of faith, anong mapipili mo? Discouragement. Anong mapipili mo, mga kapatid? Talo ka. Anong mapipili mo, mga kapatid? You are not able. But when you have the eyes of faith, mga kapatid, you have this kind of viewpoint, na po, alam mo, makakaya mo. Amen po ba? Nandiyan pa po ba kayo? Say amen? Number 2. Na po, what's number 2? Why we need the elevation comes from God? No po, because we need vital point. When you are in the high place, mga kapatid, no po, you have this, what you call the vital point. You see what is more important. You see, mga kapatid, no po, when you are in the will of God, when you are, mga kapatid, in the presence of our God, mga kapatid, you will see what is the most precious. No po, ano mas sabihin natin mahalaga? Ano mas masabihin natin importante? No po, sa paningin ng Panginoon. No po, kaya sometimes, mga kapatid, sa buhay natin, yung nakikita lang natin, mga kapatid, yung tinatawag natin mga ano lang eh, mga consolation lang. No po, yung mga, kumbaga sa picture, yung nakikita mo yung pang background lang eh. Di ba? Di ba minsan kayo, nagpipicture kayo, sino yung naka-highlights? Sino yung naka-maliwanag na maliwanag? Di ba? I-clear mo yung ano mo eh. Ano tawag doon? Portrait ba yun? No? Pag naka-portrait ka, no? O, kaya ikaw lang yung maliwanag eh. Yung katabi mo, yung focus, di ba? Yung katabi mo, mga blurred na. No po? Kaya nga sa buhay natin, mga kapatid, ano tinitignan natin? Kamu kaya, sabi ko sa inyo sa picture. Sa picture, mga kapatid, group picture. Na po, pag tumingin ka sa picture, alam mo nandun ka, sino mo na mong titignan? Sarili mo. Kasi alam mo yun ang importante. Di ba? Hindi mo naman titignan. Pag nakita mo yung sarili mo pangit, ay pangit ang picture na to. Di ba? Hindi mo ipopost yan. Na po kasi bakit? Para sa'yo, ang importante lang yung mukha mo. Di ba? Hindi yung mukha ng iba. Na po, kaya nga I repeat, mga kapatid, sa buhay natin, marami na papabayaan. Kasi bakit? Sometimes, mga kapatid, we lose focus on the important things. We lose something, mga kapatid, what is precious. Dami sa mga kapatid, nababali ng ating atensyon sa ibang bagay. No po, sa ibang bagay na nababali. No po, nandoon sa barkada, nandoon sa bisyo, nandoon sa mga bagay, mga kapatid, na sometimes akala natin mag-i-enjoy tayo, pero hindi natin napapansin, napapalayo na tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, nakiklear, nakikita pa natin ba, mga kapatid, kung ano ba talaga yung mas importante. Kagaya nito, mga kapatid, mas importante ang paglilingkod sa Diyos. Amen? Kesa tayo nagpapahinga sa tahanan, kesa nandun tayo sa iba't ibang mga puntahan, mga pasyalan, pero walang mas higit na dapat tayo nandito sa bahay ng Diyos. Amen? Kaya every Sunday, go to church. Every Sunday, mga kapatid, bigay mo kung ano ba yung tinatawag na most precious in the sight of God. Yun nga, ano yung pinaka-precious sa paligid ng Diyos? Soul. Kaluluwa. Na dapat tayo patuloy na mag-akay ng kaluluwa, mag-invite, mag-soul winning. No po, kagabi doon sa mga bisita ni Auntie Divina, meron silang bisita. No po, sa biyaya ng Diyos, sila po yung nasa winning. Di ba? Sabi nga, ilang taon ngayon din nagkikita? 30 years. Bira, no? Yung mga buhok nila, dati makakapal pa, ngayon maninipis na. No po, kasi matagal ng panahon eh. But could you imagine, mga kapatid, kahapon po, di ba? Nasa winning sila. Tinanggap nila ang Panginoon sa kanilang puso. Bakit ko sinasabi ito? Kasi sa paligid ng Diyos, yung pinakamalaga,
kaluluwa sa Diyos. Alam niyo ba yung church na ito? Ang church na ito, mga kapatid, hindi magiging makabuluhan sa Panginoon kung hindi na nag-aakay ng kaluluwa para sa Diyos. Kung hindi na tayo nagsasoul winning, kung hindi na tayo nagpa-Bible study, kung hindi na tayo nag-i-invite. Tapos, sapagkat ang sabi ng Diyos, mga kapatid, si Kristo namatay sa ibabaw ng krus, hindi lang para sa iyo, para sa lahat. Kaya ang sabi ng Diyos, mga kapatid, tignan mo what is the precious moment or important, mga kapatid, sa paningin ng Diyos. Patuloy tayong lumabas, mag-akay ng kaluluwa para sa Panginoon. Mag-invite tayo para sa Diyos. Sapagkat ang sabi ng Diyos, mga kapatid, ang Diyos naghahanap siya ng totoong tao, naghahanap siya ng mga tao maglilingkod sa Kanya, magsiseryoso, naghahanap ang Diyos, mga kapatid, na nandoon, mga kapatid, na ang isang tao na talagang isusrender niya ang kanyang buhay sa Diyos. Paano po mangyayari yun? Kung yung mga manggagawa, kung yung mga mananampalataya, hindi sila hahayo, hindi sila lalabas, hindi sila mag-i-invite. Kaya nawa sa buhay natin, mga kapatid, iano po natin, mga kapatid, what is the vital point? Tignan mo, ano ba yung mas importante, ano yung mas kailangan, ano yung mas kailangan natin na sabihin natin i-achieve sa buhay natin. Kaya sabi po ng ating pinag-aralan, mga kapatid, I repeat, di mo maiisipan ito, di mo makikita ito kung wala yung guidance ng Diyos, wisdom ng Panginoon sa buhay natin. Kaya nga dapat every Sunday, nandito tayo sa bahay-sambahan ng Panginoon. Alam niyo ba, mga kapatid, pag tayo nandito number 3, hindi lang po viewpoint ang ating makikita, hindi lang yung vital point. The number 3, the last thing, mga kapatid, we have this what we call the vantage point. Advantage is on the high ground. Ano ibig sabihin? When we are in the presence of God, when we are, mga kapatid, in the sight of our God, mga kapatid, we have the right positioning. Why? Kasi nga, nandito tayo sa kalooban ng Diyos. Kasi nga, nandito tayo sa gusto ng Panginoon sa buhay natin. Kaya sabi ng Panginoon, always consider what is the will of the Lord. Di ba? Kaya nga sabi ng Diyos, always understand what is the will of the Lord. In our life, ano ba yung kalooban ng Diyos? Ano ba yung nais ng Panginoon sa aking buhay? Hindi lang ako nabuhay sa mundong ito, mga kapatid, na nandun ka lang. Kain, tulog, trabaho, kasikat, trabaho, mga kapatid, bibili ng mga bagay-bagay. Hindi. That is not the purpose of God. The purpose of God in our life, mga kapatid, is to serve God. Amen. Paglingkuran mo, Diyos. Yung makita niya that you are willing to sacrifice. That you are willing to give praises. Di ba? That you are willing, mga kapatid, to give your time, your effort, mga kapatid, for the sake na mapakita mo na ikaw talaga ay totoo sa Diyos. Kaya nga sabi niya dito, mga kapatid, life is about positioning ourselves. Ang buhay, mga kapatid, makikita mo ang buhay kung saan posisyon ka. Saan posisyon kaya tayo? Anong lugar ang mas gusto natin? Sinong tao ang gusto natin kasama? So I repeat, mga kapatid, yung position, alam niyo ba sa gera, sa labanan, yung position, mga kapatid, napaka-importante. Alam niyo ba yung Psalm 44? Kaya naubos sila. Kasi nandun lang sila sa baba. Nandun sa mga tasyong kalaban, yung mga rebelde. Pinagtulungan. Ang tawag po doon, para silang sitting ducks. Ginawa silang target shooting. Kaya natalo sila. Why? Kasi mali yung posisyon nila. Kaya alam niyo ba, mga kapatid, sa buhay natin, ganoon din. Kapag mali ang posisyon mo, you are on the losing side. Di ba? Kaya never na never tayong aalis. Yung posisyon natin, never na never natin iiwan. Yung Panginoon sa buhay natin. Yes, there will be a moment sa buhay natin tayo nadadapa, tayo naliliis. Pero dapat, mga kapatid, kaya nga sabi ng Diyos, always consider the word remember. Patuloy mong alalahanin ng Diyos. Na bagamat sa buhay natin tayo nagdidiskarel, na bagamat sa buhay natin sometimes we choose wrong choices sa buhay natin, but always consider, remember God. Patuloy ka manubalik. Diba? Bumalik ka sa posisyon ng Panginoon. Patuloy ka manubalik. Minsan nasabi ng tao, nakakaya po kasi tagal ko na hindi nakakapaglingkod, nakakaya po kasi ganito. O diba? Sabi nga ng Panginoon, nahiya ka pala ba't mo pa ginawa? Ba't ka pa umalis? Di ba? Kaya nung gagawin mo, mga kapatid, huwag ka mahiya pagdating sa Diyos sapagkat ang Panginoon, hanggat buhay ka, may binibigay na pag-asa ang Diyos na manumbalik ang muli. Kaya always consider this, mga kapatid.
Where is your position? Saan mo ipoposisyon ang iyong buhay? Bilang tatay, saan mo ipoposisyon ang iyong pamilya? No? Bilang asawa, mga kapatid, saan mo ipoposisyon ang iyong asawa? Bilang anak, saan mo ipoposisyon ang iyong sarili? No po? Bilang isa sabihin natin nagtatrabaho, saan mo ipoposisyon ang iyong sarili? Lagi na lang ba, mga kapatid, ang Panginoon, lagi na lang siyang binabaliwala. Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, dapat ang posisyon natin. Matthew chapter 6, verse 33. Di ba? Ano sabi ng salita ng Diyos? Matthew chapter 6, verse 33. Ano kailangan daw natin gawin, mga kapatid? Nga po, napatuloy daw natin dapat ihuli ba ang Diyos? Di ba? Basahin niyo nga po, Matthew chapter 6, verse 33. Ready, begin? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabi ng Diyos, isang posisyon ka dapat nandun. Dapat nandun ka lagi na inuuna mo ang Diyos. You always consider put God first in everything. Bago yung aking galit, uunahin ko muna ang Diyos. Huwag kong hayaan, mauna ang galit ko. Huwag kong hayaan na mauna mga kapatid yung inggit ko. Huwag kong hayaan na mauna yung bisyo, yung barkada, yung leisure ko sa buhay. I must, mga kapatid, consider may advantage kapag ikaw ay nasa kalooban ng Diyos. I repeat, may advantage kapag nandun ka sa kalooban ng Diyos. We are not on the losing side. God says, mga kapatid, we are on the winning side. Why? Because the Lord is within us. Ang sabi nga na pa if God be for us, who can be against us? Kung ang Diyos nasa atin, sino pa yung pwede kumalaban sa atin? Sino pa yung makakatalo sa atin? Di ba nga? Kaya nga ng prayer meeting, yung devotion, ano sabi ni King David? Di ba? Ang Diyos, di ba? Siya yung light. Siya yung kanyang kaligtasan. Na bagamat maraming kumakalaban sa kanya, pero patuloy siyang magtitiwala sa Panginoon. Why? Kasi alam niya ang Diyos niya, buhay. Alam niya ang Diyos niya, may magagawa. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, I repeat, sometimes nandun lang sa paningin natin. What eyes do you see? What eyes do you have? Do you have eyes of faith? What positions, mga kapatid, do you take? Ano po tayo ang nandun ka? Kaya let us consider, mga kapatid, our position. We must be elevated. Na po, paano natin makukuha, mga kapatid, yung sabihin natin na knowledge o sabihin natin wisdom, na hindi lang wisdom ng tao, kung hindi titignan natin yung wisdom ng Diyos, dapat lagi tayo nandoon sa presensya ng Diyos. Kaya sa umaga pong ito, tama po ang inyong ginawa. Nagsimba kayo. Amen? Pinili niyo ang Diyos sa inyong buhay. Actually, pwede naman natin hindi tayo magsimba eh. Kamukha ako kanina bilang pastor, minsan kayo lang ba hindi nakakapag-isip, huwag muna ako magsisimba? Minsan nakakaisip din ako eh. Bakit? No? Pagod din ako eh. Di ba? May karamdaman din ako. Sabi ni Mama Eli kanina, sinisip mo na ako, inuupo ako. Na ako, nahihirapan ka ba huminga? Hindi. Di ba? Siyempre, pag sinabi ko nahihirapan, ay, di ba, pahinga ka na. Pero bakit natin nagagawa ito? Bakit natin napagtatagumpayan? Yun nga po mga kapatid, bakit? Kasi hindi natin ginagawa dahil sa sarili natin. Ginagawa natin ito para sa Panginoon. Yan ang gagawin ng Diyos. I-extend niya yung lakas natin. I-extend niya yung boses natin. I-extend niya mga kapatid yung mga dapat natin gawin para sa Panginoon. Bakit? Kasi nandoon ang ating puso. Amen? Ikaw, nasaan ang puso mo? Saan puso niyo? Sa bahay? Saan yung puso niyo? Doon sa sakyan niyo? Saan yung puso niyo? Doon sa trabaho niyo? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, dapat yung puso natin, lagi natin ibigay sa Diyos. Ibigay natin sa Panginoon. Ano ibig sabihin? Lord, bantayan niyo po yung puso ko. Amen? Ibang sabihin niyo sa Lord, bantayan niyo po yung puso ko. Yung puso ko, ibibigay ko po sa iyo. Kasi bakit? You are the most important. Diba? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, meron at meron pang ibibigay ng mountain ng Diyos sa atin. Bagamat mahirap, makakayanan mo. Mga challenges sa buhay natin, mapagtatagumpayan natin. Amen? Hindi ibig sabihin, mga kapatid, nakaranas ka ng pagsubok, nakaranas ka ng down moment sa iyong buhay, tapos na. Hindi pa po. Hanggat buhay ka, may pag-asa pa. Ano kailangan mo lang gawin? Patuloy ka lang makinig ng salita ng Diyos. Patuloy ka lang manalangin. Patuloy ka lang lumapit. Patuloy ka lang, mga kapatid, nandoon lagi sa tamang posisyon. Ang posisyon na malapit sa Diyos.
Sabi mo ng salita ng Diyos, lumapit ka sa akin at ako'y lalapit sa iyo. Ang Diyos hindi lumalayo. Tayo ang lumalayo. Kaya nawa mga kapatid, ang posisyon natin, hindi nawa doon sa malayo. Nandito dapat tayo sa malapit sa Diyos. Amen? Kaya sabi po ng ating pinag-aralan mga kapatid, when we hear God's word, when we hear instructions comes from God, mga kapatid, we have this kind of viewpoint. When we hear the wisdom comes from God's word, mga kapatid, we have this kind of, mga kapatid, yung vital point na nakikita natin. Nakikita natin may advantage. We have the vantage point. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, keep on. Keep on serving the Lord. Keep on. Na po, kaya sa buhay natin, mga kapatid, let's just keep on. Na po, sa mukha sa buhay ni Ma'am Maylin, just keep on. Amen, ma'am? 18 years old na siya, amen? Ilang taon na nag-18 years old yan. Na po, pero si Ma'am Maylin po ay 34 years old na. Pero hindi mo mukha 34 years old? Mukha lang college. Kasi lagi sinasabi sa kanya, kaya lagi sinasabi, oh, diba? Sabi ko sa'yo, di mo lang ako matanda eh. Mukha lang akong college student. Diba? Kaya sa buhay ni Ma'am Maylin, sabi ko sa kanya, yung message ko sa kanya, no? Always keep on committed to the Lord. Diba? Hindi committed, ma'am, ha? Committed. Diba? Sa buhay po natin, yun po yung instruction ng Diyos. Maging committed lahat tayo sa Diyos. Amen? Buhay natin, oras natin, resources natin, magbigay kapurihan tayo sa Panginoon. Ministry is not ministry. Ministry is not about, mga kapatid, contest. Na po, is not a parade, is not a show. Ministry is serving God. In yourself, you are fully convinced that you are doing this all for God. Tayo lahat dito mayo. Gusto sa please. Our heads, close our eyes.